may lakas tayo at may ngiti na nakikita sa atin. Si Pastor Rico, yan po ang lagi ninyong magiging image. Lagi pong may kasiyahan. Ang tema po natin sa tanong ito is Revelation chapter 16 verse 15. Ano po nilalaman? Behold, I come as a thief. Blessed is he who watcheth and keep their garments. Hallelujah, let us pray. Father in heaven, muli po maraming pong salamat sa umagang ito. Isang umaga, Panginoon, na kami nga po ay iyong tinipon sa isang hangarin. Ang maluwalhati po ang iyong dakilang pangalan. Lord, as we continually, Lord, worship you in the beauty of holiness, O God. Andito po ang iyong iglesia, patuloy naghihangad ng isang uri ng buhay, malilinis at karapat-dapat, in holiness and truth, habang hinihintay po namin ang iyong muling pagbabalik. Lord, sa amin pong pagbubulay, pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. Pagpalain mo po kaming lahat, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa umagang ito, sa magiging kapahayagan, kabuuan po ng iyong mensahe sa buhay po ng bawat isa. Pagpalain, Panginoon, ang alay po naming pagsamba. Maraming pong salamat sa umagang ito. And this is all we pray in the mighty name of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang lahat nga po yung magsabi ng Amen. And amen. Alam po ni Pastor ang paborito, rejoice in the Lord. And I will say it again, rejoice. Philippians chapter 4, verse 4. And also, in Psalms 37, verse 25. Sabi po ni David, I was young and now I am old. Senior citizen na po ako. I was young and now I am old. But I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. Wala pong pinabayaan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tayo po na nasa katotohanan. Hindi po katulad ng sinasabi ni Pastor, maraming pastoran. Just para pag-aanin, pasarapin ang buhay ng mga mananampalatayang mga nakaupo. Tumatalo sila sa katotohanan ng kapahayagan ng ating Diyos. And that is faith. Yun po ang pananampalataya. Sabi nga po ni Pastor, andito tayo upang tayo magpatibayan, upang tayo ma-encourage, upang tayo ay maunawa natin ang mga kapahayagan ng salita ng Diyos. And that is faith. Introduction pala po ito, mahaba-haba po ang aking introduction. So mga ito, mga kapatid, kumusta po ang pananampalataya natin? Anong level na tayo meron? Ika nga mo po ni Pastor sa kanyang mga pagbibiro. For level of faith. For level of faith. Ano na po? Kumusta na po? Ito po ba'y mabuhay o matibay? As for level of faith. Natinanong ko po dahil sa mga karanasan ko po sa pagiging mananampalataya. I've been to other churches. May nag-offer pa nga po sa akin bilang leader at ako daw po ipasuswelduhan. But iba ang tawag ni Lord sa akin sa iglesyang ito. Hindi nga po nag-offer sa akin, hindi na nga po ako sinabihan na kailangan mag-training ka. But si Pastor, when we met the first time, sabi ko, Pastor, gusto ko rin po mag-pastor. Kapatid, kailangan dumaan ka muna sa training. And that was my life here. Faith. Faith. Minsan nag-usap po kami ni Pastor, sa kanya daw pong counseling, at mag-isang mga pag-uusap ko sa ibang hindi po mananampalataya. Hindi po natin pwedeng ipilit ang level ng ating pananampalataya.
Faith is your personal relation with God. Kung gaano nakaltaas ang level ng pagkakilala niyo sa Diyos na inyong sinasamba, paano kayo naging born again? Paano tayo naging born again? Ang sabi po sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing and hearing the Word of God. Also in Hebrews, kung kayo po may mga Biblia, ang sabi po sa Hebrews, saan ba yun? Sa New Testament ba yun, Pastor? In Hebrews 11, in Hebrews 11, ang sabi po dito in verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Also in verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Mga salita ng Diyos na tumimo, natanim sa puso ko. And also in Hebrews 12:2, Jesus, the author, the perfecter, a finisher of our faith. Sa ating buhay bilang mga mananampalataya, kailangan hindi tayo pusong mamon when we are ikinokorek ng kapatiran o ng ating pastor in something that is not katotohanan ng salita ng Diyos. I requested something yesterday kay Pastor. Sorry, Pastor. Sorry, Sister Rosalie. Thank you for correcting me. Hindi ko na po i-elaborate. Kami na lang po nakakaalam ko ano yun. Thank you for correcting me. Mapagpakumbaba po tayo sa anumang nangyayari sa buhay pananampalataya po natin. Makita po natin kung bakit tayo sinasabihan ng gano'n. Makita po natin. Dahil kung tayo po ay open-minded sa pananampalatayang ito, sabi nga ni Pastor, hindi pwedeng ipilit ang isang bagay sa taong ayaw tumanggap. Hindi rin pwedeng ang inyong faith ay kasi level. Pwedeng level ko. Level ni Pastor Joey, level ng ating pastor. Hindi po pwedeng ipilit dahil ang pananampalataya po natin ay relasyon. We cannot enforce it. Yun po ang pangungusap ni Lord sa akin isang gabi o nung nakaraang habang pinagbubulay-bulayin ko po ang text. Siguro naranasan na rin ninyo ang mag-share. Ramdaman naman nyo kung ayaw. Ramdaman nyo kung paano kayo kinokontra na inyong kausap. With the power of the Holy Ghost. Hindi po natin pwedeng ipilit ang uri ng ating pananampalataya sa ating mga kausap. But be sure, open-minded kayo in everything na nangyayari sa inyong buhay bilang mananampalataya. Kaya ninyong tanggapin ang pagkukotek. Kaya ninyong tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. In John chapter 8, ano po sabi? You will know the truth. And the truth shall set you free. Isa pong maiksing introduction, siguro po hindi po nakasulat yun sa akin pong
masasabing kodigo sa umagang ito. Sa ating buhay bilang mga mananampalataya, siguro napakarami na tayong karanasan. Mga karanasan na tayo nagagalak dahil may kapatid tayong nadala kay Lord. O mga sitwasyon na even tayo ay nadidismaya dahil ayaw nilang maniwala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Minsan nga sa sharing o pagmimensahe ng ating pastor, ang sabi niya, natanong, minsan may nagtanong sa akin din, ang tanong, bakit? Akala ko pastor na yun, bakit? Ganun pa ang kanyang pananaw. Akala ko matanda na siyang Kristiyano, bakit? Bakit? Bakit yun po? Naborn again ba yan? Pero nagiging tanong natin, naborn again ba yan? Sa amin, naborn again gaiyan. Gaian, hindi born again. Dahil nakikita po sa buhay po ng isang tao ang mahina ang pundasyon. It is, palagi po, kung kayo dumaan po kay pastor sa workers training program, isa po yan. Sa tinatakel o pinag-uusapan o sinishare ni pastor, ang pundasyon ng ating pong pananampalataya. Ang pundasyon po ng ating pananampalataya ay makikita po natin in Lucas chapter 6 and also in Matthew chapter 7. In Matthew chapter 7, verses 24 to 27, and Luke chapter 6, 48 to 49. By the way, a blessed morning po sa lahat ng nasa Zoom, nasa multimedia natin. Sorry po, hindi ko po kayo nabati ngayong umaga. Blessed morning po. Good morning, Pastor Bong. Sister Je, umuwi ka agad. Bakit tayo, hindi na naman tayo nakita dito sa church? Blessed morning to all. Matthew and Luke 6. Luke 6 and Matthew 7. Thank you, Nat. Balae, thank you. Medyo natutuyo na po. Nene-nervyos po eh. Kayo kaya magmensahe din eh. Nakaka-nervyos po kahit totoo sinasabi ko, kahit tunay kong karanasan to bilang mananampalataya. Balik tayo sa pundasyon. Mabasa po natin, pagtiyagaan yung basahin, Lucas 6:48 to 49, and also in Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Ang sabi po ng ating Panginoon si Kristo, ang sino mong nakikinig sa Kanya ay nahalin tulad niya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batong pundasyon. At ang ayaw makinig sa ating Panginoon si Kristo ay nagtayo ng bahay sa buhangin. Dumaan ang bagyo at ito ay nagiba. Yan po ang ipinapahayag ng ating Panginoon Jesucristo patungkol po sa pundasyon. Pundasyon po ng buhay po natin, pundasyon ng ating pananampalataya. Madali sabihin ng pundasyon, ano po pundasyon? Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita, ang nagsabi ng parable na ito. Sino mong nakikinig sa Kanya, sumusunod sa Kanyang kalooban, ay hindi po mapapatumba kahit na anong mangyari sa buhay.
Yun po ang aking isang maiksing introduction sa buhay ko po bilang mananampalataya. Dahil ano bang tawag doon? Ano bang tawag doon? Ako ho ay may naranasan na sabi ni Lord, or sa pangungusap at sa pagbubulay-bulay ko ng salita ni Lord, totoo po, hindi po pwedeng ipilit ang ating pananampalataya. Ang lahat pong pinilit ay katulad ng kinalburo na saging. Mahinog man, mapakla pa rin. O ano man ang inyong kinakalburo, huwag lang ang kanyon sa bagong taon. Alam niyo po ba yan? Uso po sa amin yun, pag walang mabilhan ng paputok o pangkarga doon sa kwan. Kaya lang nauso na yung... But still, mga kapatid, punta tayo sa tema ko sa umagang ito, bagamat hindi ko po nasabi kay Pastor ang aking text. Pero nasabi ko po kay Pastor, ang titulo ng mensahe ko po sa umagang ito is, Si Lord ang pahinga. Si Lord ang pahinga. O si Jesus ang pahinga. Kung papansinin niyo po mga verses na nabanggit ko, alam na po ng bawat mananampalataya. Alam niyo na. Ano po ang pahinga niyo sa panahon na ito? Pahinga? Bakit kailangan magpahinga? Minsan nga biniro ko si Pastor, ay hindi titigil yan, hindi yan magpapahinga. Walang tigil yan. You know why? Because your labor in the Lord will not be in vain. Ang ipinapahayag na pahinga dito ni Lord ang mga bagay na bumabagabal o nagpapahina sa ating mga pananampalataya, mga kapatid. Isang kapahingahan na kailangan natin ang Diyos, mga kapatid. Na kailangan natin tumugon, mga kapatid, sa tawag ng Diyos, sa imbitasyon ng Diyos, sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ano bang pahinga nyo sa panahon na ito? Ang inyong trabaho? Na wala kayong inisip, dadating ang aking sweldo, sasabihin na sumweldo, ay dumaan lang ang pera sa kamay ko. Di ba, Asi? Sweldo ba? Negosyo ba ang inyong mga kapahingahan na walang ibinigay kundi problema? Ako po, si Pastor po, walang trabaho. But God is good. Kahapon po ng hapon, sabi po ng asawa ko, ng aking sister wife, "Oy, darling, wala pa ang iyong ayuda." Nginitian ko lang siya. And then, may naging bisita kami, binigyan ako ng 10,000. Binigay mo sa akin eh. Ganun po kabuti si Lord. And I was not expecting it, mga kapatid. Wala po akong trabaho dahil senior citizen na. May sakit pa. Totoo po yun. And nitong nakaraang linggo, bigla pong tumaas ang aking pong BP. Almost 170 over 100. Nakakatakot po. Sabi ko, Lord, ano ba pahinga ito? Tunay ba itong pahinga? Baka kukunin mo na ako, Lord. Lord, ang mensahe mo, paano ko di-deliver Sunday? Kukunin mo na ako. It's all about pahinga. Sabagay, Lord, gusto ko na talaga magpahinga. Pagod na ba? No. Pag kay Lord, walang kapaguran. Parang si Pastor. And yung pinag-uusapan po namin ni Sister Ellen kanina, si Kayla dapat extended ang oras last week.
Yun daw kanilang host. Sabi ko, host? Sabi ko, di na mag-i-speak daw, magsasalita sa kanila, ay na-aksidente. Sabi ko, anong pinagkaiba? What is the difference between the host and pastor? They are the same talkative, di ba? Sabi ko ganun. Then who is talkative? Pastor or your visitor? Pastor. Kailangan po namin yun, maging talkative. Dahil yun po ang kapahingahan namin. Ang gampanan, ang pagkatawag ng Diyos, sa buhay hindi lamang po dahil sa mga pastor, kundi sa bawat isa sa atin na kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. And that is faith. Kaya po tayo nandito upang tayo magpatatag ang bawat isa. Upang tayo maging matibay sa tayo ng ating pananampalataya, mga kapatid. And being a Christian, palagi ko po sinasabi, is not a bed of roses. Maraming persecutions, maraming trials. Balik po tayo sa tema ko sa umagang ito. Kaya po, ayun po ang title ko sa umagang ito, sa mensahe. Isang maiksing mensahe. Sister Ellen, bilisan mo pagluluto, tatapos sa mensahe. Kaya sabi ko po kanina, sabihin ko si Pastor, habaan ang kanyang talk. Para hindi mabitin ang kanyang pagluluto. Ang mensahe ko po sa umagang ito is, makikita po natin at alam na alam po ng bawat isa. Sino po nakakaalam? In Matthew 11. In Matthew 11, verses 28 to 30, ito po ang text. Ito po ang pangungusap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. In verse 29, take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. And in verse 30, for my yoke is easy, and my burden is light. Yan po ang imbitasyon ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Ano po ang sitwasyon natin sa buhay natin sa umagang ito? Hindi po ibig sabihin nito ay pahinga sa gampanin kay Lord. Ang ibig sabihin po nito ay, kung titingnan po in the context of the message of our Lord Jesus Christ, dito sa Matthew 11, it's all about the Jews ayaw maniwala. Ayaw maniwala sa ating Panginoon Jesucristo. The prudent o sinasabing mayayaman, matatalino, ayaw maniwala sa Panginoong Jesucristo. At ang naniwala ay mga mahihirap at ang mga nangangailangan ay naniwala sa ating Panginoon Jesucristo. Ang invitation po ng Diyos ay magkaroon tayo ng kapahingahan sa mga sitwasyon natin sa buhay, mga realidad ng buhay po natin. Anong problema natin? Sitwasyon sa buhay po natin, our trials and persecutions, karamdaman, ano pa? Negosyo, dala-dalahin sa buhay. Imbitasyon po ng Diyos ang ipinapahayag natin at kitang-kita po natin ang Panginoong Jesucristo nagsalita. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang problema po nandyan lang. Kasama natin, nandyan namang problema eh. But ang ibig sabihin po ng Diyos sa mga problema, sitwasyon, dala-dalahin, bigat ng katawan natin, bigat ng problema natin.
Kahit may pera tayo, may dala-dalahin tayo, mga kapatid. Si Sister Wena, bagong opera, nandito. Dahil kailangan natin ng kapahingahan kay Lord. Takot kayo magpa-doktor? Nakakatakot talaga, napakamahal magpa-doktor. But God is good. Nandyan ang provisions ni Lord sa bawat aspeto at pangangailangan natin. Andyan ang provisions ni Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ano sitwasyon? Lord, ang asawa ko nasa Isabela. Brother Louis. Mga sitwasyon, dala-dalahin, alalahanin sa buhay. Leave it to God. May imbitasyon ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ulitin ko po, ang text ko po sa umagang ito, si Jesus ang ating kapahingahan. Gano'n na kahirap, kabigat ang ating sitwasyon sa buhay na ito. Magsisinungaling ako kung wala akong problema. Ang bawat isa po sa atin na may problema. Problema na ibinibigay ng mundong ito upang makalimutan natin ang imbitasyon ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Makalimutan natin at maging mapabagsak tayo sa pananampalatayang ito. We are talking about faith. Leave your troubles to God, mga kapatid. Leave your troubles to God. To our God and Savior, to Jesus Christ. Si Jesus po ang ating pong kapahingahan. As the Word of God, in verse 27, nasabi dito, all things, in verse 27 po, dito ng verse 11, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him. Sabi ko habang pinagbubulay-bulayan ko, Lord, salamat. Salamat, Lord, sa revelation mo po sa buhay ko, sa buhay na ito. Buhay na ito na meron ako sa piling mo. Muli po, basahin ko po ang tema sa pagtatapos. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. And verse 30, for my yoke is easy, and my burden is light. Hallelujah. Thank you, Lord. At sa panghuli po, ang sabi po ng chapter 11, verse 15, he that hath ears to hear, let him hear.